Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababansa. Ngayon po ay araw ng ika-3 ng Agosto 2021. So, ang ating pong aaralin ay patutunayan po natin sa mga inchik na ang bansang Pilipinas at si Dr. Jose Rizal ay hindi ninyo matatagpuan sa loob ng dugo ng inchik. Okay? Sapagkat ang pinakikita po ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 1 ng kanyang last farewell ay meron siyang bansa na wala sa loob ng dugo, wala sa bahay ni Domingo Lamco, at wala doon sa Sionki Village. Okay? Patutunayan po natin na ang bansang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay nasa region of the sun. Sa ngayon po ay gabi na. Sa madalit sabi, maliwanag sa bahagi ng Amerika. Okay? Sa makatuwid, kung dito sa atin ay madilim na ng Agosto, ay papakita natin yung region of the sun na nagkakaroon ng umaga at gabi sa bansang Pilipinas. Hindi yung si Dr. Jose Rizal, ang pananaw ng mundo ay nasa loob ng bahay ni Domingo Lamco na nagliliwanag lamang kapag ka naglalagay ng ilawan. Okay? Pag may supply lamang ng kuryente, nagkakailaw. Okay? Pag nagdilim na, kailangan na ng kuryente o kailangan na ng yung sinasabi natin na tukarol o yung lente o kung flashlight. So, ang pagkakakilala ng mga inchik, si Dr. Jose Rizal ay nasa loob ng bahay ng mga inchik sa China. Okay? So, ito po ang paliwanag ni Dr. Jose Rizal tungkol sa kanyang bansa. Ang sinasabi niya, ang bansa niya ay wala sa Chinese Garden, wala rin ito sa dugo ng kahit sino mang nilalang. Okay? Line 1 and 2 of paragraph 1, sinasabi niya na ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw. Yan yung sinabi niya bago siya nagpaalam, bago siya pinatay ng Kastila. So sa madalit sabi, kung nasa rehiyon ng araw ang ating daigdig, nasa rehiyon din ng araw ang ating bansa. So anong meaning nun? Okay? Nag-o-orbit din siya dito sa sinasabing solar system. Okay? Paano siya nag-orbit? So, pakita natin sa mga inchik kung nag-orbit nga siya. Okay? Okay. So, ngayon, magbubukas tayo ng isang window. Papakita natin kung nasaan ang ating bansa. Okay. So ngayon, ibig sabihin, sa Amerika ay maliwanag, sa meaning, nakaharap doon sa kanluran, bahaging kalahati ng daigdig. Okay? At ang kalahating bahagi ng daigdig ay nakaharap sa mga bituin sa langit sa gabi. Okay? So, araw po yan ng buwan po yan ng Agosto. Okay, so meaning, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay August ngayon. Ganito po yan. Para matauhan na yung mga inchik na
witchcraft historian, ano? August. Okay, laki-lakihan natin. August. Yan. August 3 PM. Gabi po. Lahat ng outer layer na nakaharap doon. Okay? Gabi po yan. Okay? So, kung gabi, let's get. So, papaliwanag lang natin sa mga inchik na yung sinasabing Pilipinas ay hindi matatagpuan sa China, ano? O sa dugo ni Rizal. Wala sa dugo ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas. Kaya hindi nyo pwedeng nakawin ang Pilipinas. So, yan po ay kalahati ng daigdig, no? Eastern part ng Pilipinas, kag nakaharap dito, madilim. Pag umikot na siya kinabukasan, nakaharap na siya sa araw. Palit-palitan po yan. Okay? So ngayon ay August. Ang kalahati ng August ay September, October, November, December, January, February. Tama ba? September, October, November, December, January. September, October, November, December, January, February, di ba? So meaning na pagdating sa dito ay February. Yun yung Pilipinas, nakaharap siya sa araw. Okay? Kung nakatalikod naman siya sa araw at umiikot siya, okay? Dito naman ang makikita niya sa February 3, ano? So, ibig sabihin, nag-orbit, ano? Ang Pilipinas. Saan? Sa itaas ng equator, sa ibaba ng Tropic of Cancer. Okay? So, ito ang sinasabi po natin, ano? Okay? So, sa ngayon ay madilim, nasa kabila siya. Okay? So, kung nakaharap po siya sa araw, okay? Lahat po ng inner circle na dilaw na yan, nakaharap sa araw ang ating bansa. No? Hindi po nakaharap yan sa inchik. Okay? So, nakaharap po yan ay sa, tanggalin natin itong clouds, kasi nakakasagabal. So, ganun po. Wala na siyang clouds, malinis na. So, pagka po yan ay, so sa ngayon po, sa simulate po natin, okay, kung nasaan ang primary region. Okay. So, ibig sabihin, ito yung primary region natin. Okay. So, ibig sabihin, nasaan ang Pilipinas? Okay. At, okay. Gabi na sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nasa kabila na siya. Okay? Alas 8 sa kabila. Alas 10, ano? So, ibig sabihin, okay? Kung gabi na siya, okay? Umikot na yung Pilipinas, madilim na sa Pilipinas, kaya umikot na siya. Nandun na siya sa kabila. Okay? So, wala na tayong makitang, kung madalim na siya, ang nakikita niya ay yung kabila doon, yung madilim doon. Itong maliwanag na ito ay nakaharap sa araw. So, ito, Amerika, nakaharap sa araw. Ang Pilipinas, nandun ang nakikita niya, dilim. Ito yung nakikita niya. Okay? So, ang pinapaliwanag ni Dr. Rizal dito ay itong paragraph 3, no?
na hindi magbabago ang kulay ng kalangitan. Ano? Kakaroon ng umaga, kakaroon ng gabi. So, dito, gabi. Bukas, umaga. So, meaning, araw-gabi lang yan. So, meaning na, pagdating dito, okay, lagyan muna natin ng date siya. Okay, so, ang opposite niya ay February. So, meaning, ang quarter nito ay September, October, November. So, ibig sabihin, ito ay November, December, January, February. Okay? So, meaning, okay, pag nakakita siya, pagdating niya dito sa tatlong buwan, 3 months, nakaharap siya sa araw, ay, ang gabi, dito nakaharap siya, sa star na yan. Dito, sa mga stars doon, sa ibang mga solar system o ibang region of the sun ng galaxy. So, yun ang ibig sabihin ng Dr. Osiris. So, September, October, November. Okay, so November 3. Okay, so kung tatap natin yan, November 3. Okay. November 3, no? Ng gabi. Kaya yung PM ay gabi, ano? November 3 ng gabi. Okay? Kompletuhin natin. Okay. So, meaning, ito ay February, February 3 ng gabi. Okay. So, itong gitna, ibig sabihin yan ay August 3 ng umaga. Kasi nakikita mong araw eh. November 3 ng umaga. Okay? So, dito, makikita na naman ng Pilipinas yung araw. Okay? Okay. So, sa gabi, makikita na naman niya ang bituin. So, February, March, April, May. March, April, May. So, May, nandito ang Pilipinas. Makikita niya ang mga stars. Sa umaga, makikita niya ang araw. So, dito ay March, April, May. Di ba? May. 3 p.m. Ganon yan. Okay, kung tatanggal na natin itong May na gabi. Okay? So, i-edit natin para di na tayo lagay na, baka malito pa yung nanonood natin. No? So, tanggalin natin yung date. No? So, November na lang para ma-precise tayo. Okay? Gagawin natin ito na February na gabi. Okay? So, dito, yung dilaw na yan ay umaga. Itong inner na to, umaga. Lahat ng nakaharap na mukha ng planeta sa araw ay umaga. Lahat ng nakatalikod sa araw, panahon na lahat ng mga panahon na nakatalikod sa araw o sa region of the sun, ang nakikita niya ay mga bituin. Yun yung sinasabi niya dito na sky, nakikita niya yung mga bituin. Okay? Sa umaga, nakikita niya sa sky ay araw. No? Sa gabi, nakita niya ay mga bituin kasama yung ibang galaxy o galaxies. So, yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Hindi yung nakatingin siya doon sa galaxy, nakikita niya ay mga monumento
ni Emilio Aguinaldo hanggang kay General Yepe. Kaya hindi founding father ng Region of the Sun ang mga Inchik. Kasi walang kinalaman yan sa dugo ng Inchik. So ngayon, siya yung, ang tinitingnan natin ay quadrant of the sky o quadrant of the Region of the Sun. Sa every season, yan ang nakikita natin na position ng ating planeta o ng Pilipinas sa kalangitan. Ano? So, fixed position yung Polaris, ano? Yung North Polaris, yung star na North Polaris. Doon tayo nagbabase ng North Pole, ano? So, ngayon, discuss natin kung paano gumagalaw ang ating bansa, no? Sa rehiyon ng araw. Okay? So, hindi yan kayang gawin ni Domingo Lamco na pagalawin yung Pilipinas doon sa loob ng kanyang daliri o sa loob ng kanyang dugo, ano? O sa loob ng kanyang kwarto. No? So, sunod ay hati-hatiin natin to. September. Lahat ng gabi ng September. September, bawat taon. So, ganyan mangyayari niyan. Okay? So, mas maganda yata sa loob, ano? So, yan. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. Okay? So, ibig sabihin, habang nabubuhay si Dr. Jose Rizal, tumatakbo yung panahon. Nagkakaroon ng umaga, nagkakaroon ng hapon. Okay? So, yung mga umaga, tuwing umaga, ito ang nakikita ng Dr. Jose Rizal. Sa tanghaling tapat. Okay? So, ngayon, itong opposite side ng gabi ng September, October, opposite side. Umaga ng October. Umaga ng December. Umaga ng December, no? Umaga ng November, umaga ng December, umaga ng January. Okay? Umaga ng March. Umaga ng April. Umaga ng May. Umaga ng June. Umaga ng July. So, ganyan po yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang ating bansa, no, na nasa rehiyon ng araw, pagitan ng Tropic of Cancer at Tropic of sinasabing sa pagitan ng Tropic of Cancer at ng Equator. Okay? Kita nyo, halos yung distance niya dito tsaka dito, halos equal, ano? So, ganyan umiikot ang ating bansa, ano? Wala siya sa mainit, wala siya sa malamig. Templado ang temperature, ano? Wala siya dun sa parting temperature na katulad doon sa Saudi. Ang ibig ko sabihin, nasa mainit siya pero hindi siya tulad doon sa Saudi. Okay? Sobrang init lagi. So, ganun po yan. So, pag umaga, alam natin na ang nakikita ay ang araw. Pag gabi, ang nakikita ay stars. So, ngayon,
Lagyan na natin ng kulay yan para maintindihan ng mga inchik na ang pinakikita to ni Dr. Jose Rizal ay bansang nasa region of the sun. Okay? Hindi mo pwede ipasok yung bansa at saka yung region of the sun sa Chinese village or Chinese garden ni Marcos o Chinatown ni Duterte sa Davao. No? So, okay. Kasi nga itong mga mangluloko na ito, mga Duterte at Marcos, pilit na gustong gagawing maharlika ang Pilipinas. Hindi naman nagsabi si Dr. Jose Rizal na farewell maharlika. Di ba? Nagpaalam ba si Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay gawin mong maharlika? Ha? Kaya nga, ginagawang mangmang niya ang mga kapwa niya Katoliko. Ang dami naman, Katoliko at saka born again, di ba? Ang daming sasampalataya kay Marcos. So, tayo, hindi tayo maka-Marcos, hindi tayo maka-Duterte o maka-Aquino, no? Mahal natin ang bansa natin dahil ito lang ang tahanan natin, sabi ni Dr. Jose Rizal, no? So, August. So, ito ay September, no? Gabi. Sa kabila, umaga rito. Okay? So, dito ay AM. Dito ay PM. Okay? October. PM. Okay. December, gawin natin pula. Dahil dyan pinatay si Dr. Jose Rizal. December 30. December 30, pinatay si Dr. Jose Rizal. Okay? Gabi. Maga. 7:03. Okay. Dr. Jose Rizal. Murder. Pinatay siya. Dahil lang sa pagmamahal ng bansa. Hindi sa pagmamahal ng bayan. Hindi po makabayan si Dr. Jose Rizal, makabansa. So, ngayon, tayo sa dito ay January. PM. So, ibig sabihin, yung pinatay siya, ay ito ay umaga. Kaya gagawin natin pula. Okay? So, ganyan nangyari, ano? Ibig sabihin, umaga siya, pinatay kasi nakaharap sa araw. No? Pero nang madaling araw ng pitsa 30, nakikita ni Dr. Jose Rizal ay yung huling bituin kung nakasilip man siya sa bintana. Okay? So, ibig sabihin na makikita natin ay totoong region of the sun, hindi yung orasan ni Domingo Lamco. Di ba? January, February. March. PM. So, lahat ng inner, sinasabi natin ay AM. PM lang pag nakaharap doon. So, dito ay April. PM. So, ikisa natin yung May, June. June na ito. June. PM. July. PM. Ganyan po pag nagbabasa. So, sa madaling sabi, ang pinapaliwanag natin dito ay ito. Kung nagpaalam sa isang bansa mo, noong December, na madaling araw o December na gabi, nakaharap doon
ng umaga, anong gabi. Nakaharap sa bituin. Pero nung umikot na yung daigdig, umikot din yung Pilipinas. Alas 7:03 ng umaga, no? Ay, pinaputukan na siya, binaril, ano? Sa ulo. At inilibing doon sa Paco Park, na kung saan mga Chinese din ang gumawa. So kung Chinese si Dr. Jose Rizal, hindi kita na agad yun doon, di ba? Hindi natatagal. Ang naghukay na doon, mismong si Emilio Aguinaldo, hindi pa hinintay yung Amerikano. So ang Amerikano ang naghukay, no? Dinala doon sa nanay ni Dr. Jose Rizal yung bungo. No? Walang kahit anong damit. Bulok na, no? Bulok na. Walang kabahong eh. Siyempre, bulok-bulok na. Ubos na yung, kinain na, parang inilibing na parang aso. Di ba ganun din ang mga NPA? Yung mga, galing kasi sa Fujian Chinese, sila yung mga NPA, gusto niyang pagtakpan yung kanilang krimen. Kaya nangyari yun, June 12, 1898, Revolution. Gusto nilang pagtakpan ang krimen ng pagpatay kay Dr. Jose Rizal ay ibintang sa mga Pilipinong military. Wala namang militarong Pilipino nung panahon. Dahil ang military noon ay Chinese-Filipino. Hinire ng Katoliko galing dyan sa Fujian, China. Sino nag-hire? Ay hindi ba ay si Emilio Aguinaldo dahil siya naman militar. Ang kalaban nila Emilio Aguinaldo ay sila Andres Bonifacio. Okay? So, ganun yan. So, ito ang pinapaliwag ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 1. Okay? So, ang Pilipinas, nagkakaroon ng gabi, nagkakaroon ng umaga, nakakakita ng kalangitan, at merong atmosphere. So, hindi yan teritoryo ng China na sinasabi dito na sila daw ang founding father ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pati bituin, araw, o yung space, time, and distance sa kalangitan, ay pag-aari din ng mga inchik. Tama? So, yan ay kawalang hiyaan ang tawag niya pagka hindi ka marunong kumilala ng kasaysayan ng iba. Ano? So, ngayon, kung ang inchik ay hindi marunong magbasa, no? Kasaysayan, unang measurement ng time, distance, space, paano niya sasabihin na si Dr. Jose Rizal ay inchik? Inchik na hindi marunong magbasa na yung region of the sun, no? At yung bansa niya ay sasabihin nila na Chinese village. So, ini-interpreta ng mga inchik na ang Pilipinas ay Chinese village. Okay? Nagpaalam siya ay sa bansa na nasa rehin ng araw, hindi sa lahi, no? Ng inchik. No? So, ganun po yan. No? So, hindi pwedeng angkinin, idominggo lang ko, yung bansa ni Dr. Jose Rizal na nasa rehiyon ng araw. Okay? May bansa siya na nasa rehiyon ng araw at ang gumawa ng rehiyon ng araw at ng dagat ng malayong silangan ay hindi inchik, kundi ang Diyos. So, pag nagbabasa tayo ng rehiyon ng araw, ibig sabihin niya, it starts from the beginning of creation of heaven. And then, the creation of the earth. Mga basa na sa Genesis chapter 1, verse 1. And God created the heavens, the heaven and the earth, which means the measurement of time, space, and distance. So, ibig sabihin, merong loop tayong 360 degrees. Ibig sabihin, may 360 spaces of time, na umaabot ng
365 days. No? Yung isang ikot. No? Isang ikot, isang taon. So, kung itatimes mo yan sa oras, marami yan. Yeah? So, ibig sabihin, it's a measurement of time. It's a measurement of season. Di ba? Minimeasure din ng time yung birthday mo. Kailan ka pinganak na kailang taong ka na. So, yung edad ng daigdig na kailang ikot na. From the time of creation of the earth in heaven. So, hindi nilalang ng Diyos ang langit at ang inchik. Ang nilalang muna niya ay langit at ang daigdig. Maliwanag yan, di ba? And then, nilalang niya yung tubig. Kaya katubigan yung daigdig. Wala pang lupa. Hindi bago lumito ang lupa, nilagyan muna niya ng atmosphere. Okay. So, nung magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng atmosphere. Kasi, kailangan muna ng heating bago umibabaw yung mga tubig ang maging atmosphere. Ano may atmosphere na? Nilalang niya yung dagat. Kasi nagkaroon ng dry land. Nung magkaroon ng dry land, nagkaroon ng mga inner water. Yung mga pulo-pulo ng lupa. Yun ang dagat. Nagkaroon ng pulo-pulong lupa, nagkaroon ng pulo-pulong dagat. Yung karagatan. Kasi ang buong planeta ay karagatan. Okay? So, ganun yan. So, basahin na lang natin yung Genesis at nandun po yung lahat ng creation. No? So, bagamat tayo ay may pagkukulang, na itatama natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa. Ano yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal? So, meaning, ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal ay hindi tungkol sa kasaysayan ng Chinese. Okay? So, ibig sabihin, is talking about the sun and the region. Ibig sabihin, kung sinabing region, ito na yung region of the sun. It can be from the inner core of the sun going to the orbital path of the earth. And from orbital path of the earth, going outside to see the sky and heaven, na yung ibang mga galaxies ay nakikita rin. So, yung bang mga galaxy, pag-aari ni Domingo lang ko. So, nakakahiya kayo, no? Sinisira nyo ang katalinuhan ninyo dahil lang lamang sa pag-angkin ng teritoryo. No? Hindi pwedeng ipasok si Dr. Jose Rizal sa dugo ng inchik. Okay? So, matagal nyo na kami inihiya, kaya kinakailangan na kayo ay tumigil na. So, ito ang sasabihin natin dyan, ang mini-measure ni Dr. Jose Rizal, pag sinasabing region of the sun, ay yung kinagis na niya. Sino bang gumawa ng timeline? Diba? So, sabi niya, maliwanag na sinasabi niya na ang Pilipinas ay ang ating nawawalang Eden. Okay. So ibig sabihin, nung mamatay siya, na nakikilala niya ay yung creation of God at saka yung bansa niya. Okay? Kailan lumitaw yung 7,641 islands? So, ibig sabihin, ang tinitingnan niya yung timeline nung time of creation, the Genesis account of creation. Kasi, yung sinasalitang Eden, hindi matagpuan yan sa Chinese literature. Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 9, nung lumitaw yung lupa. And then, Genesis chapter 1, verse 26, 27, o 28, no? Nung lalangin ng tao ang henerasyon ng mga Pilipino sa kalangitan.
Diyan yung sinasabi niya. Okay? So, ngayon, hindi pa yan. Sinabi rin niya na ang sinasabi niya ay bansa niya ay Eden. Ano? Genesis 2, 1, 2, 4, and Genesis 2, 7, 8. Yung sabihin na pinakikilala niya ay galing ang Pilipino sa lahi ni Adan. Hindi galing ang Pilipino at si Adan at yung Diyos sa China. No? So, ang Pilipinas, bago siya mamatay noong December 30, ay isang bansa. So, makikita mo yun sa Genesis 10:5. No? Na ang Diyos ang nag-create ng bawat bansa. At ang bansa ay hindi ginawang bayan. Bansa lang talaga. Kaya hindi totoo na may taong bayan. Okay? So, mapalad daw ang bansa na ang Diyos ay Panginoon. Di ba yan ang sinasabi ni Dr. Rizal? Ang Diyos ay Panginoon. Ang bansa, dapat ang Diyos ay Panginoon. Di ba? So, ang Pilipino ay sinasabi niya na Pilipinas ay chosen, no? Chosen nation of God. No? Pilipinas or Filipino, no? Are chosen. No? Inheritance. No? Pili, chosen. I, inheritance, pili. Chosen inheritance of people. Yan. Ha? Oh. Pwede mo rin sabihin niya, Pilipinas. Oh. Diba? Of people of our motherland. Yan. In the sovereign country of our God. Okay? So, saan mo ito makikita? Okay? Sa paragraph 13. No? So, pag sinabing bansa, ay yung bansang mapalad na pinipili ay Diyos ay ang Panginoon. No? So, ang Inchik, hindi. Ayaw niyang tawaging bansa ito, bayan. So, ang Pilipinas ay bansa mula noong dalangin ng Diyos, no? Ang kalangitan at kalupaan. Yan na ang tingin ng Diyos sa atin kasi alam niya ang future ng Pilipino. Hindi siya bawat grains nga daw po ng sand, alam niya ang kasaysayan. Ano? So, hindi mo pwedeng lukuhin ang Diyos. Kung alam niya na bansa na ang Pilipinas sa simula pa lang, yun ang destiny ng Pilipino. No? Na hindi pwedeng wasakin. So, December 30, bansa, mula ng lalangin ang langit at lupa, hanggang sa mamatay si Dr. Rizal, ang pagkakakilala ni Dr. Rizal sa Pilipinas ay isang bansa. Okay? Kaya makakita niyo dito sa marami ditong pinapaliwanag si Dr. Rizal. No? Okay? Ang Pilipino ay isang bansa. Hindi ba maliwanag? Nation. Sabi ni Dr. Rizal. Sinong author niyan? Di ba si Dr. Rizal? Di ba? Yun ang pagkakakilala niya. Marami pa rito. Ano? Okay? So, sa panahon ni Dr. Rizal, ang Pilipinas ay Pilipinas na. Kaya hindi pwedeng lukuhin tayo ni Domingo Lamco. Di ba ang gawa ni Cory Aquino? Sinira niya ang bansa.
ng Pilipinas. Tinanggal niya yung salitang nation. Di ba? Oh, tinanggal niya. Anong ginawa dyan eh? Ano? Ha? Di ba? Ayun, tinanggal niya yung bansa. Sino ba yan? Di ba? Ay pinsan ni Duterte dahil Fujian Chinese din. Nasa ang genealogy niya ay galing din sa China. So pinsan niya. Marcos pinsan niya dahil incheck din si Marcos. So ganun yan. So hindi mo pwedeng tanggalin ang Pilipinas bilang bansa dahil create na ng Diyos ang Pilipinas bago pa dumating ang incheck. So nag-provide na ang Diyos natin na ang Pilipinas ay maging bansa. At kinikilala ni Dr. C. Rizal na ang Pilipinas ay bansa. So, ganun yan. Kaya walang sino mang pwedeng dayuhan na magtanggal na ang Pilipinas ay bansa. 1935 Constitution hanggang 1973, bansa. Okay? So, paano tinanggal ni Cory Aquino ang salitang bansa? Dahil binago ni Emilio Aguinaldo ang kasaysayan ng Pilipinas. Kinounterfeit niya yung last farewell. Ang last farewell ng Dr. C. Rizal, isinalin lamang niya sa national anthem na ang lupang hinirang ay hinirang ng Chinese genealogy. Bakit natin sabing hinirang ng Chinese genealogy? Dahil inaangkin nila na ang may-ari ng Pilipinas ay ancestors of Fujian province. So, piniki ni Emilio Aguinaldo at ni Mr. Domingo Lamco ang pangasulat ni Dr. C. Rizal. Piniki niya. Parang stars ng kalangitan ay masabing sa kanya yan. Pag-aari niya ang stars. No? Pwede ba na angkinin mo yung stars in heaven? Pwede ba? So, ang pinapaliwanag ng Dr. C. Rizal ay hindi tungkol sa Chinese village. So, hindi totoo itong 9 line ni Marcos at ni Duterte na hindi man lang sila sumisigaw sa China. Tahimik na tahimik ang mga ulupong. Masasamang tao sila. So, ibig sabihin na nagpapanggap sila sa mga Pilipino. Nagkukunwari lang sila. Nilalaro-laro lang tayo, pero siging gawa ng Chinatown. So, napakasamang tao nitong mga nilalang na ito na inchik. So kung sinulat po ng inchik, yung 9 line nila ay sa kalangitan, at naisulat nila yung 9 line na yan, at constellation ng mga nilakaran ng dugo ng inchik, baka maniniwala tayo, na totoo nga na kaya ng inchik na makapagsulat ng dugo kahit sa region of the sun o sa kalangitan. Hindi ba purihin pa natin sila? Ang problema, pinipilit tayo yung turuan ng kamangmangan ng kanilang Fujian ancestry. Anong klase yan? So, ibig sabihin na kayong mga university sa Pilipinas, itigil nyo na yan dahil mabibitay kayo ng buong mundo sa kalokohan nyo. Kasi yan, ang ginagawa ninyo, ay pinag-away-away nyo ang tao. Walang ganyang history. Ang sinasabi niyo si Rizal, hindi ito na ito bayan, ito province. Ito yung state, central state ng China, sa Henan, o sa Beijing. Ang central ng China, na pinagmula ni Dr. C. Rizal, ay hindi galing sa Diyos, galing sa Henan. Iba naman sinasabi ni Dr. C. Rizal. Ang sabi niya, ang Diyos ang lumalang mula nung magsimula ang rehiyon ng araw
hanggang ako ay bago mamatay. O bakit mo sasabihin na ang bansa na ginawa ng Diyos, ni Dr. C. Rizal ay founding father, ay Inchik, no? So, yun ang sinasabi natin na mahilig ang Inchik na magsulat, no? Para sa kasaysayan niya. Ang ancestors nila, no? Sinusulat nila uli yung kasaysayan ng ibang tao, no? Di ba? Sabi ni Dr. C. Rizal, di ba? A country like the Philippines is concerned. Bansa ng pagkilala ni Dr. C. Rizal kahit sa kanyang sulat. No? The government that govern from afar absolutely requires that the truth and the fact reach its knowledge by every possible channel so that it may weigh and estimate them better. And this needs increases when a country like the Philippines is. Sinabi ba niyang bayan yan? Diba? So, nakikita lang dito ay si Emilio Aguinaldo, from the time of Emilio Aguinaldo hanggang ngayon, ay ang pinakikinggan ng mga gobernadorsilyo, mga apo ng gobernadorsilyo, nagpalit-palitan na sa gobyerno. Mula nang patayin nila si Dr. C. Rizal hanggang sa patayin nila si Dat Andres Bonifacio, ang kinilala nila ay bayan ng Pujian ancestors ang Pilipinas. Ganyan ka swapang itong mga nasa gobyerno na kaya nawalaan na ng national hero ang Pilipinas dahil ayaw nilang tanggaping bansa ang Pilipinas. So itong mga naandyan sa gobyerno ay malaking sindikato na ayaw nilang kilalanin ang pagka-Pilipino, ang pagkabansa ng Pilipinas. So hindi nyo pwedeng mabago yung kasaysayan ng Pilipinas. So ngayon, binabago nila kung si Dr. C. Rizal ay hindi Pilipino, walang Pilipinas. Pero sinasabi no si Rizal, nung nabubuhay pa siya, may bansa na tulad ng Pilipinas. Oh, paano si Dr. C. Rizal ay hindi natin Pilipino? Diba? So, ibig sabihin, ayaw tanggapin ng mga Inchik na ito na sila ay Pilipino. Ito sila Emilio Aguinaldo at saka itong sila lolo ni Marcos. No? Yung mga lahi ni Marcos ayaw tumanggap. No? Gusto nila ay insist na walang national hero at walang Pilipinas. Okay? Kasi ang gusto nilang i-process ay yung sundin nila ay si Xi Jinping. No? Ito. Okay, yan ang dahilan si Xi Jinping. Ano? Kasi yan ang problema nila. So, ang Pilipinas ay bansa. Ibig sabihin, merong 110 million na Pilipinos. No? So, nung panahon ni Dr. C. Rizal, ay kakaunti pa ang tao. 3 million pa lang. Ano? Diba, malinaw na sinasabi ni Dr. C. Rizal, ano? Na may espiritu ang ating bansa. Ano? At naniniwala siya ay sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwedeng mawalaan ng bansa na Pilipinas at hindi pwedeng mawalaan ng nationality ang Pilipino. Ano? Hindi pwedeng nakawin ni Duterte ang pagka-Pilipino ni Rizal. No? Si Domingo lang po ay isang sindikato na hindi marunong magbasa ng sulat ni Dr. C. Rizal. Sapagkat ang sulat ni Dr. C. Rizal dapat maintindihan nila. No? I hope that God will be merciful enough with me to prevent me from committing one of those faults which could involve my family. No? So, maraming mga accusation sasabihin sa kanya sapagkat sinasabi niya marami siyang kalaban. So, ang kalaban niya ay mga taga-amoy. So, yung amoy ay sinasabi natin mabahong isda. Yan yung gobernadorsilyo, mabahong isda. Yan yung makikita niyo sa Palasyo de Gobernador dyan sa Intramuros. Na hanggang ngayon ay sige pa rin pamatay ng mga Pilipino. So, ang hinihingi ni Dr. C. Rizal ay kalayaan.
hindi ng dugo, kundi kalayaan ng sinasabing bansa na tulad ng Pilipinas. No, sulat yan ni Dr. Jose Rizal, hanapin yan. So, itong mga inchik, ibig sabihin, illegal immigrant ito na nag-infiltrate sa ating gobyerno. Okay, katoto, American Republic whose interests lie in the Pacific at hanggang ngayon naman yan, who has no hand in the spoliation of Africa. Alam ni Dr. Jose Rizal na hindi siya Amerika, hindi makailam din sa Africa. So, anong ginagawa nito mga inchik, no? Ang pinagbabintangan ay ang alipin daw sa mga Afrika ay Amerikano. Si Dr. Jose Rizal na hindi naniniwala na ang Amerikano ang may pakana ng pang-aalipin. So, ibig sabihin, propaganda lang yan ng mga komunista. Ano? Kasi gusto nila, mang-alipin sila sa mga Pilipino, kaya gusto nilang gawing bayan ang Pilipinas at hindi bansa ng Diyos. So, dapat ito mga, kasi kapag sinira mo kasaysayan ng isang bansa, parang pinatay mo na rin yan. So, pwedeng kasuhan ito ng war crime. No? At saka genocide, itong Emilio Aguinaldo family, lahat ng nagtayo ng June 12, 1898 na gobyerno, pwedeng kasuhan ng genocide. Marami silang pinatay. No? So, diyan po nakikita na binulag tayo ng gobyerno natin. Akala natin Pilipino sila na nagpapatong-patong pa ng mga kamay nila dyan sa Bible. Tuwing mananalo sila, yung pala mga traitors. Ano? Mga taksil, ano? So, hindi yan ang pinakikita ni Dr. Jose Rizal na gusto niya ipakita si Xi Jinping sa araw at ang mga lahi ni Emilio Aguinaldo. Hindi totoo ito. Ito ang tawag dyan, mythology. No? Ito ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ito yung araw. Itong dilaw na ito ay region of the sun. So, kung ito ay nakaharap sa araw, maliwanag. Kung nakatalikod ang Pilipinas, ang nakikita niya ay star. Okay? So, ito ang maliwanag na ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. Hindi itong sinasabi ni Domingo Lamco. Walang katotohanan. So, ito ay walang katotohanan. Okay? So, dadalhin natin dito. Okay? Okay. So, walang katotohanan ito. Okay? Ito ang totoo. So, ang gusto kasi nila, ito si Aquino, pumunta dito sa Luzon. Tapos ito naman si Duterte, lumipat sa Mindanao. Si Lapu-Lapu ay naging Chinese. Si Jose Rizal ay naging Chinese. Kaya ang founding father ng Pilipinas ay Pudian ancestry. Okay, so ibig sabihin kung Pudian ancestry, puro inchiki ang mga national hero ng Pilipinas. Okay, so ibig sabihin nagpanggap sila. Okay, so yung lahi ni Marcos galing dito, nakipag-usap kay Limahong, and then si Limahong nagtira dito, naging lahi niya si Marcos. So anong klaseng history? So nagkaroon ng 9 dash lines. So hindi naman niya pinakikita ni Dr. Jose Rizal na yung sinasabing maritime voyage ng lahi, no? Or maritime voyage ng dugo. Kung saan lumakad yung dugo ng inchik at lumapang sa ibabaw ng daigdig, pwede ka magtayo ng Chinatown, pwede ka magtayo ng Chinese Garden, hanggang buong planeta ay mapuno ng inchik. Mali kahit yung sinasabi nila, hindi naman totoo eh. Ang sinasabi, kung totoong si Jose Rizal inchik, ay di dapat maglagay ka sa region of the sun ng lahi nyo. Ilagay nyo sa buwan, ilagay nyo sa galaxy, ilagay nyo doon sa Andromeda Galaxy. So, yun ang totoo, maniwala kami sa inyo. Pero ba naman dagat ng malayong silangan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Region of the sun, stars, moon, sky, heaven, atmosphere. Paano maging founding father ang mga inchik? Diba? So, sinasabi natin, itong kulay brown na ito,
Yan yung 1935 Constitution. Okay? So, nung gawing bayan, ang Pilipinas, so papaliwanag lang natin, sa mga Pilipinong hindi nakakaalam, doon sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal at sinasabi sa international law. So, noong 1986, ginamit lang ni Cory Aquino. Si Cory Aquino, ang apelyido ay Ku. XU. Ulitin natin. Ang apelyido ni Aquino ay XU. XU. Hindi yan Aquino, XU. Yan yung tunay na pangalan nila. Na kung ang phonetic alphabet niya ay Ku. Okay? So, ganun yan. So, ang example niyan, okay? Sorry. Ando. Okay. Delete natin to. Okay. Okay. Tanggalin natin to kasi okay. So, yan po ang sinasabi natin na isang lie lang yan sila. Aquino, Pimentel, Duterte. Isang lahi lang po yan. So, ngayon, ang symbolism nila ay, of course, dilaw. Sorry. Okay. Dito natin ilagay. Isang bilog, omega, at saka may paa siya. Okay, isang alpha. Okay? Alpha po yan. So, mababaan natin. Alpha yan. Okay. Ganyan po yan. So, yung ito, omega, they are the last. Alpha, ang meaning ay the beginning. So, ang gusto nila, itong Pilipinas, ito yon ay maging pag-aari ng dalawang angkan o mahigit pa galing dito sa province. Paano siya nag-infiltrate? Itong isang leg na ito, pumunta sa north. Itong isang leg ni dito, pumunta sa south. Ito si Aquino, ito si Duterte. Parehas silang tiga Xiamen. Okay, ang ninakaw ni Aquino, nung siya ay pumunta dito sa Pilipinas, ay si Dr. Jose Rizal. Okay? Sa pamamagitan ng gagayahin ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal ng kanyang asawa diyan sa Luneta. So ngayon, nung si Domingo Lamco nagpunta dito, ginaya niya, sinunod niya yung payo ni Emilio Aguinaldo na siyang maging magulang ni Dr. Jose Rizal sa China at bayan, kikilalanin bayan ang Pilipinas ng Fujian ancestors. Nang dumating si Duterte dito sa Mindanao at ngayon yung kaibigan ni Cory Aquino na si General Yepe, na si Sixto Mercado Chungco, ginawa niyang national hero ng China dito sa Pilipinas noong November 20, 2018. Si Aquino, si Duterte, 1987 ay i-promote ni Aquino. At si Aquino ay co-founder ni Duterte ng PDP. So, ito si Aquino Foundation. Okay? Ito rin si Aguinaldo. So, si Emilio Aguinaldo, iyan, Aguinaldo, yan ay pinagpatong-patong yan. Siya ay naging, foundation yan ay si Aguinaldo. Okay?
Sorry, ganda natin. Kulayan natin may kulay. Gawin naman natin ito sa amin. Ano? So, meaning nito ay shaman. Okay. Yung ikis na yan sa gitna ay shaman. Okay. Which means that yan yung amoy. Okay. Amoy shaman is the foundation of Emilio Aguinaldo, Aquino, or Cook family, Cook family, Aguinaldo. So, yung lower na yan ay binubuo ng itong lower na ito, Aquino, Aguinaldo. Galing lahat yan ay sa shaman. Aquilino Pimentel, Aguinaldo, Aquino, Aguinaldo, yan yung foundation niya. So, una, dumating, pagkatapos ng Kastila, ginawa niyang bayan nung mamatay si Dr. Jose Rizal. Okay? Nung dumating naman si Aquino, tinanggal niya yung salitang bansa sa 1973 Constitution. Kaya nawala yung bansa, so naging bayan na. Okay? So, nung panahon, between 1935 and 1973, dito lumabas yung mga NPA. Ang mga NPA galing sa Xiamen din. At yan yung sila. Yung Balahap, sila Luis Tarok. At saka yan din yung sila Dumas Sison. Okay, kaya nung panahon ni Marcos ito, yung dumuong dito yung Limahong, maraming pinatay dito, hindi nagtira dito sa Ilocos. Kaya sila magkakalapit sila ni Aquino, Pangasinan, ay magkakampi sila, magkakilala at magka-fraternity brother. So ang ginawa nila, gumagawa sila ng mga code na sila lang ang nakakaintindi. So ngayon, sila Duterte ay kapilang dyan sa fraternity brother. Kaya yan ay merong Omega. Pero sila pa rin yan. Okay? Sila na ngayon yan na ito si Marcos isang leg, ito si Aquino isang leg. Ganun yan. Okay? So, Marcos pinatalbo ni Aquino, pinalitan nila Aquino ito at Duterte. Kaya yan, isang loop na ito ay letter P yan. Isang loop na ito ay letter P. Susulat natin dilaw, puti, no? So, isang loop na ito ay Pimentel. Pag binaliktad mo yan, Duterte. Okay? Okay. Pimentel. Diba? Palit-palit sila. Pagkatapos nung tatay niya matay, diba? Aquilino, Duterte, Pimentel Jr. Ganun lang yan, diba? Aquino Jr., Aquino III. Aquino asawa, Duterte anak. Di ba ganun-ganun lang? Duterte anak, Duterte ama, Duterte anak. Di ba? Letter A lagi at saka letter P, letter D. Pabalik-baliktad lang. So, laban o lakas ng laban. So, yung L ay lakas ng. Kaya makikita mo lahat ng letter dyan sa ito, letter L din yan. Ganyan ang nangyari. Okay. Ito natin ang kulay. Okay. So, yan. Letter L din siya. Laban o lakas ng
bayan. Sorry. Gawin natin dilaw. Bakit di na bago? Okay. So yun, sinasabi natin na yan yung mga lihim na di natin nakikita. Ayan. Kaya yan, PDP, lakas ng bayan. Na Aquilino Pimentel, Senior, Aquilino Pimentel, Junior, Aquino III. Duterte, ama, Duterte, anak. Ama, anak. So, from Xiamen. Yan. Aguinaldo from Xiamen. Yan po ang secret code nila. Okay, so, may account pa sila na 666. Yan din pa rin. Yan pa rin yung 666. Ano? Balik-baliktad din mo. Diba? Baliktarin mo yung P. Diba 6 yan pag binaliktad mo? Baliktarin mo ito. Flip horizontal. Diba 666 yan? Yan yung TBM, LSM 666. LSM. So, yung L, lakas ng bayan. M, Marcos. LSM, LS. So ito, X, Xiamen, ano? So, ganun yan. So, yun yung mga lihim nila. Na gusto nila sila ang mag-rule mulang simula hanggang wakas, Alpha and Omega. Okay? So, si Lapu-Lapu, ginawa ng inchik na nag-emerge galing sa usog. Si Dr. Rizal, isang naging inchik, at ito daw ay bayan. So, yun. Sinusunod nila ay si Emilio Aguinaldo. So, sila, yan ang pinili nilang symbol, yan yung nandun sa Gobernador Silio. So, yung Gobernador Silio, alam naman natin na sila ang pumatay kay Dr. Jose Rizal. So, nung panahon, buhay pa si Dr. Jose Rizal, ang population ng Pilipinas, 6 million lang. 6 million, So, ibig sabihin, kakaunti pa yung tao, So, babalik natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito. Yan, So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung 6 million na Pilipino na yan, ang hinihingi niya sa Espanyol ay hindi inchik. Maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito na ang hinihingi nila ay hindi dugo ng China. Sinasabi dito, nakikipaglaban daw yung KKK o sila Andres Bonifacio kasi si Dr. Jose Rizal, sinulatan niya sila Andres Bonifacio. Sinulatan niya ang mga Pilipino na sakaling mamatay man sila, ito ang sulat ko. Kami ay napapalaban sa gobyerno ng Spain at sa gobyerno ng Gobernador Silio. Sabi niya, dahil ang hinihingi namin ay hindi dugo ng Gobernador Silio o dugo ng Espanyol o dugo ng inchik, kundi mga bahay at ang aming tahanan. Ano bang meron sa bahay na sinasabi ng Dr. Rizal? Dinudukot kami. Sabi niya, yung mga kababata ko, kaibigan, dinudukot kami, nawawala sila, pinapatay. Di ba? Iniisa-isa. Yan ang sinasabi niya. Ngayon, sabi niya, bansang hinihingi nila ay Pilipinas. Yung iniidolo niya doon sa region of the sun. Sabi, nag-umaga na gabi, nag-umaga na gabi, nag-umaga na gabi, nag-umaga na gabi, nag-umaga na gabi. Ang may lalang ng Pilipinas ay yung Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng Pilipinas ay pili, chosen. Saan niya kinuha yun? Genesis 10:5. Mapalad ang bansa ng Diyos ay Panginoon. Kailan naging bansa ang Pilipinas?
Nung pa sa Genesis 10:5 pa, bansa na. Yun na yung sabihin nun. Okay? Okay? Na tayo ang dapat magmamana dito dahil ito ay bigay ng Diyos itong Pilipinas, hindi yung inchik. Maliwanag? Hindi nagbigay ng inchik yung Diyos. Ang binigay niya ay bansa. Kaya, mali, natatawagin ng mga kabataan makabayan o taong bayan ng province of Fujian, no? Na bayan ang Pilipinas. Ang mga nandito sa loob ng Pilipinas ay taong bayan, hindi ho. Taong bansa. Kasi ang nilalang ng Diyos ay bansa. Mula pa doon sa Genesis chapter 2 verse 1. Ang salitang tao ay may kinalaman sa bansa. Mababasa mo sa Luke 3:38 na ang nilalang ng Diyos mula kay Adam ay mga bansa, hindi mga reliyon, hindi mga komunista. Okay, so lalagyan ulit natin ng letter dyan na ang ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos ay hindi mga inchik at hindi mga reliyon, kundi mga bansa. Yun yung galing sa panahon ni 3:38, i-reverse nyo ng base yan, Lucas, ayusin natin Lucas 3:38, i-reverse nyo ng basa hanggang 23. Mga bansa ang nilalang niyan. Kaya pagdating sa panahon ni Kristo, bansa ang Israel, hindi religion. Bakit merong Christianity na Catholic doon sa Israel at bakit may Islam? Wala lang doon communism. So, sabihin, galing kay Adam hanggang kay Jesus sa Israel, bansa doon, wala doon reliyon. So, nagkaroon ng reliyon, anak ng Diyos ng Trinity, si Jesus, noong 3rd century. No? At naging anak ng propeta, si Isa, noong 6th century. So, nagkaroon ng dalawang reliyon doon. Ginagawa nilang, yung anak si Jesus, ginagawa nilang Diyos ng Trinity at propeta ng Islam sa Israel. Kaya nagkagulo ang buong mundo. Okay, so, samantalang maliwanag na sinasabi, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang kanyang Panginoon. Okay? Ang bansa ay, ang pumili ay Diyos, no? Hindi yung tao. Okay, yun ang sinasabi dito. Na ang sinasabi niya na timeline is from the beginning of creation hanggang sa mamatay siya. So, ang ginawa naman itong buang na ito na si Emilio Aguinaldo, gumawa naman siya ng timeline, no? Ng sarili niya na bayan. Okay? Ang ginawa niya, so ito yung Pilipinas, June. So, ang ginawa niya ganito. Ito naman yung June 12. Mga siyang matawat at ng tatay as replacement for God. So, June 12, 1898. Ginawa niyang bayan ang Pilipinas or state. Ngayon, tinawag niya na yung God ay naging si Domingo Lamco or Keyenan. Okay, na ang apo ay kaibigan ni Cory Aquino, isang PLA General Yefe. Ganyang kabaliw sila Duterte at yung PDP laban, ano? Sinusunod niya ay si Emilio Aguinaldo, no? Yan yung First Republic, no? Ang Pilipinas ay magiliw na bayan or friendly state. Yan. Of province of Fujian. Yan. Kaya nagkawindang-windang na. Of province of Fujian.
Fujian Genealogy. So, ganun ang ginawa nila na si Rizal galing sa genealogy ng province. So, ang Philippines ay bayan. So, ang timeline niya ay nagsimula noong June 12. Ito yung timeline niya, June 12. Okay. Ganun tayo niloko nitong loko-loko na ito si Miguel. Okay, June 12 hanggang kay Duterte. Nagkaroon tayo ng 16th president na gunggong na hindi kinikilalang bansa ang Pilipinas kundi bayan ng Fujian ancestors. Ito yung timeline ni gawin natin puti kasi nagmamalinis yung mga ayan. So ganun tayo. Ang tawag diyan ay replacement, kumbaga sa mga piyesa ng sa Banawe, yung mga inchik sa Banawe, ganyan, gumawa sila ng replacement doon sa history. So ito ay sinasabi nila ay 3,000 years old history ng China sa Pilipinas. Mahigit na 3,000 history of China in the Philippines, including South China Sea, 9 line. Ganon sila. Including South China Sea, 9. Sorry. Loko ito mga antik na ito. Nag-hack ito ng history. 9 lies. Siyam na kasinungalingan ng China. Okay. So, ganyan. Sinasabi ni Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte. Okay, so June 12, 1898. Ito yan. So, sabihin, green natin. So, ibig sabihin, ito yung June 12, 1898, ito yung kay Duterte. Okay. Rodrigo Duterte. Ayan, sabi natin. So, o yung Pilipinas, inilalagay niya sa dugo ni Kiyenan mula nung June 12, 1898 hanggang kay Rodrigo Duterte. Kaya mapapansin nyo, galing doon sa lahat ng lahi ng Inchik, magmula kay Emilio Aguinaldo, pakikipagkaibigan. Kasi ang ginagawa nila dito sa line 4 o paragraph 14, tayo ay mga dayuhan na kaibigan. So, nagipagkaibigan lang tayo dito sa bayan ni Rizal, nasakop ng province of Fujian, China, ng bansang Pilipinas. China, bansa ng China, na galing sa Henan, ng anak, lolo ni Rizal sa Henan, and then nagka-lolo rin siya sa Fujian, at ipinanganak siya ng lolo ng mga Inchik sa Pilipinas. So, immigrant din si Dr. Rizal. Yun ang pinalalabas ng mga Inchik. So, itong Diyos, paano naging immigrant sa sinasabing Eden? Pag sinasabing Eden, nagkaroon ng bansa ang Diyos ng mga bansa mula pa noong Genesis 10:5 at pinili niya ang Pilipinas. So, ang pumili dito sa Pilipinas ay si Domingo lang po, ginawa niyang bayan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas kahit panahon pa ng Kastila bansa na may 6 million population. Nung panahon siyang nabubuhay. Diba ang liwaliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Bansa na may population. At siya ay isang Malays. Oriental and the Malays in particular. Siya ay isang Malay. Okay? So, ganun yan. So, dito, tingnan natin dito, So, iba yung China, sa Malay, So, ngayon, niya sinabi niya, nagpaalam siya sa China,
Tanong sinabi niya sa paragraph 13, di ba sabi niya sa Pilipinas, the Philippine races is like all the Malays. Hindi tayo sinabi niyang China. Magkaiba yung China sa Malay. Iba ang China sa Malay. Kung si Dr. Jose Rizal ay isang sinungaling, hindi niya sasabing Malay tayo. Oh. Okay? So, si Dr. Jose Rizal mismo nagsasabi niyan, isang Malay tayo, isang bansa, no, na may Diyos. Hindi, isang bayan na may Chinese ancestry. Ang founding father ay Lolo ni Duterte, Aquino. Kaya very stupid itong si Domingo Lampuan. Ginawang loko-loko itong si Aquino at si Duterte. Lahat ng sumunod kay Emilio Aguinaldo, ginawang loko-loko. Ang gustong sabihin ni Domingo Lamco, siya ang umiikot dito sa region of the Sun. Yan, paikot-ikot si Domingo Lamco. Nagpalutang-lutang siya kasama ng daigdig. Eh, ano bang kalukuhan itong inchik na ito na, yan o. Yan, parang gonggong, ano, di ba? Nakikita na siyang gusto niyang umikot kasama ng buwan. Di ba maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kahit buwan, hindi siya sumama. Ang sabi niya, gusto lang niyang makita siya ng buwan. Pero yung sabihin mo na sumama ka sa buwan, sa region of the Sun, at ang kining niyang mga bituin araw dyan, pati atmosphere ng Pilipinas, hindi niya ginawa yan. Anong sinabi niya? Sinuko niya ang buhay niya sa bansa niya. So, yung bansa niya ay Pilipinas. So, natural, ay Pilipino ang nandiyadyaan, hindi inchik. Mga Malay, galing kay Shem. Sa binhi ni Shem, galing kay Noah, kapatid ni Ham, si Shem. Si Shem at si Ham, kapatid ni Japhet. Pero hindi pwedeng ibig sabihin na si Japhet, si Ham, at saka si Shem ay galing sa China. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. So, hindi pwedeng magkaroon ka ng history na 124 years lang. Tapos yung Diyos, hindi mo nakakita na yun ang hari ng Pilipinas. So, ibig sabihin, from June 12, 1898 hanggang 2021, ang nakikita ng mga Fujian Chinese galing dito, ito ang nakikita nila. Tsaka yung mga kayamanan ni Marcos na siya daw ang nagtanim. Nunulo niya na pirata. Malay ko sa iyo, kung ikaw nga, di ba, sinungaling ka. Ganun yun. So, kung gusto ng inchik, itong 9 line yan ang umiikot dito sa araw. At umaga at gabi, ang nakikita nila ay Chinese Garden at saka Chinatown. Anong klaseng kasaysayan na yung ginagawa nyo? Doon kayo mag-drawing sa dugo ng bahay ng lolo nyo dito sa China. So, walang pinagkaiba, no? Yung nandito na gumawa dito ng sementeryo, Fujian Chinese din. Si Chen Xiangrong, martyr din daw siya. Ginaya din si Rizal. Siya ay ipinanganak noong December 10. No? Yun naman yung kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Kutsa, 30 naman. So, di ba parang sinasabi nila, namatay din, parehas din si Rizal, Fujian din si Jose Rizal, Fujian si Chen Xiangrong. So, lahi din Domingo Lamco. So, ang teritoryo ng China hanggang dito. Meron ba sinabi na yung Pilipinas at saka yung China ay nasa Sea of the Orient? Okay, parehas silang nasa region of the Sun, pero nasa Sea of the Orient ba? Pwede bang tawagin perlas yan? So, malayo sa description, hindi ba? Saka hindi sila naniniwala sa Diyos. So, sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ako ay may Diyos. Yung gumawa ng bansa. So, ang binabasa ng Dr. Jose Rizal, mula noong Lucas 3:38 hanggang 23 na nag-create sa kanyang genealogy ay hindi Chinese ancestors, kundi yung mga magulang ni na mula kay Adam.
Doon siya galing kay Eber. Ibig sabihin, so yun yan, no? So isang Hebreo-Pilipino ang bansang Pilipinas, pinsan ng mga ni Abraham at saka ni Isaac and ni Jacob. So hindi pwedeng si Abraham, Isaac and Jacob at ang mga Pilipino, pati si Eber, ay galing sa China. Iba ang lineage niyan. Ang lineage natin ay Shemite, ito naman ay galing kay Ham, yung chick, no? So, hindi founding father, no? Hindi nga marunong mag-intindi kung ano yung region of the sun. Yan, maliwanag na sinasabi natin na, ibig sabihin, niloko tayo, ano? Ng mga inchik, ano? Kinounterfeit, ano? Yung kasaysayan ng Pilipinas, ano? So, maliwanag na nakita natin na ang salitang Pilipinas ay hindi binanggit na Maharlika. Kaya sinungaling itong mga Marcos. Kala kasi ng mga Marcos ay maluloko niya ang mga Pilipino, no? Di ba? So, ang sinasabi niya, Diyos, ay hindi yung nasa Catholic Church na pinaglilingkuran ng mga inchik, no? Sinasabi niya, God ay yung God of Israel, God of creation. Di ba? Maliwanag na sinasabi ni Dr. Rizal na ang Pilipinas ay bansa na. So, nagpaalam siya sa isang bansa na ang mga Pilipino ay nasa race, no, ng Malay. So, ibig sabihin, hindi Chinese. So, walang lahi siya. So, ibig sabihin, pinaiisip sa atin, pinoprogram tayo na ang Malay galing din sa Chinese. No? Iba ang kulay natin, ano? Brown. No? Yung ating kulay. Brown race. O hindi, white, yellow o yellow race. Ano? So, ganun po yan. So, yun yung sinasabi natin na si Qin Shangrong, no, ay PLA na Fujian Chinese din. Ito yung sinasabi natin na sa Galwan Valley. Naglagay din sila ng cemetery doon, walang pagkakaida kay General Yepe, naglagay din dito sa Tayabas ng monumento. At si Duterte, promote yun na national hero ng China sa Pilipinas. So, ugali na ng mga Chinese na isuko ang isang lugar sa pamamagitan ng dugo nila. Samantalang si Dr. Rizal, siya ang sumuko sa Pilipinas. Ang behavior ng mga inchik, lagyan ka ng sementeryo dyan, lagyan ka ng patay sa teritoryo mo at sasabihin, diyan nga nakalibing yung mga ancestors namin eh. Mula kay Jose Rizal, hanggang kay Ninoy, hanggang Magsaysay, hanggang kay diyan kay Robredo, hanggang kay General Niepe, lahat ng matay galing sa province of Fujian. So, ang Pilipinas, bayan talaga yan. State yan ng province of Fujian, China. State of the nation. Kaya nga, ang program sa atin ng ABS-CBN ay Magandang Gabi Bayan. Musta ka kabayan. Kaya dapat, pag bumati kayo, kabansa, hindi kabayan. Dahil ang Pilipinas, lahat ng bansa ay kasing bansa ng Pilipinas. Hindi isang bansa, tatawagin tayong bayan. Yun ay papaamin sa atin na tayong walang dignidad sa ating pagkatao. No? Pilipinas, bansa na, hindi naging bayan. No? So, yung symbolism na yan, panahon pa yan ni Rizal. After World War II, bumalik. No? Yan ay yung seal ng presidential seal at saka vice presidential seal. At yan, pumapatay talaga. Okay? So, ito ay nakikita mo dyan. Dito si Rizal tumulong at dyan pinatay. Sila ang humatod kay Dr. Rizal sa kamatayan under government of Spain. So, ganun yan. Ano? So, ito ang gusto nilang mangyayari. Ano? Na Pilipinas, hindi galing sa Diyos, kundi galing sa komunista. So, ginagawang foundation ng komunista ang dugo ni Dr. Rizal. Ano? So, ito naman ang sinasabi ni Dr. Rizal na region of the sun sa terrestrial plane of the earth. Ito naman sa celestial plane of equatorial plane of the earth na makikita mo palabas ng daigdig.
o kaya ipapasok ng araw, no? So, ibig sabihin, nag-orbit ang ating bansa, kung nag-orbit ang planeta, nag-orbit din ang ating bansa dahil tayo nasa planeta. O yun ang sinasabing region of the sun. Nakikita natin ang mga panahon, nakikita natin kung buwan-buwan, hanggang sumapit ang isang taon, na hindi magbabago ang Pilipinas. Bansa sa simula, bansa hanggang wakas, at Diyos ang naghahari. Hindi genealogy of Chinese ancestors. No? So, ganyan tayo pinaglululoko. So, ang nangyari tuloy, ganito. So, ganyan ang nangyari sa atin. So, isang mitolohiya. So, ito ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ang Pilipinas, may atmosphere. Ang atmosphere, hindi yan utot ni Domingo Langco o hangaw ni Duterte ni Aquino na puro na lang mga patay na mag-anak nila ang pinakikita diyan sa media. Nakamag-anak daw sila ni Rizal. So ito naman ang pinakikita ni Dr. Jose Rizal. Ang Pilipinas nasisinagan ng araw bilang bansa, nasisinagan ng buwan bilang bansa, ng buwan bilang bansa, at ito ay ang ating Eden. Ibig sabihin ng Eden, yan ay bansa na nilalang ng Diyos mula pa sa pasimula at ibinigay bilang pamana sa mga chosen people ng ating minamahal na Pilipinas. So, marami silang ginawa. Ito na yung resulta ng mga ginawa nila. Galing kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte, laging nakikipagkaibigan sa China dahil bilang Pilipino, siya daw ay kaibigan ng China. Bilang bayan. Ganun po yan. Kasi bayan at saka province ay mag-iisang bansa. Bayan lang ito, state. So, ang pinakikita niya ay from June 12, 1898 hanggang kay Duterte, yung 16th president. Hindi yung bago nagsimula hanggang mamatay si Dr. Jose Rizal. So, kung nabuhay si Dr. Jose Rizal at si Gat Andres Bonifacio, bansa ito hanggang ngayon. Kaya mali yung counterfeit yung kinounterfeit ni Emilio Aguinaldo yung national anthem ng Pilipinas. At pinagkanta tayo na tumatawag ay sa Chinese ancestors. Sa line 5 of paragraph 8, ang tumatawag na Pilipinas ay hindi bayan, kundi bansa na tumatawag sa Diyos. Ganun po yan. So, ito, okay, ito yung simbahan, ito yung Gobernador Silio. Yung Gobernador Silio, mga judges, yun na yung babantay dyan. Yan na yung nagkulong. At noong sumabog yung palasyo ni Gobernador Silio, yung bahay nito, lumipat na sa Malacanang. At yun na yung nakikita niyong logo, na nakabaliktad na ganito, nandun sa presidential seal. Okay, so hindi na nila ginagalang ito dahil galit na daw sila sa Europe. Ang Europe ito. Okay, ang Europe ito. Yun yung Vatican, ito yung Europe. Mga bansa sa Europe. Ito yung Spain, ito yung Gobernador Silio. Ngayon, ayaw na niya, galit na daw siya sa Europe, galit na siya sa Spain, wala na daw Katoliko, kaya gusto niya, suluhin na lang ito, at gusto niya, ang nandito ay China, at siya ang Gobernador Silio. Ganun po yan. Okay? So, ikukulong tayo ng mga inchik ay doon sa 9 dash lines. Dito. Yan, 9 dash line. Diyan tayo gustong pulungin. Pero province na daw ito. So, ganyan tayo niluloko. So, mangyayari niyan, ito ay magiging mga hero ng China. Galing kasi ito lahat, genealogy nito, lahat yan ay galing sa Fujian. Ito naman galing sa Raoping. Yan yung karatig probinsya ng Fujian ni Duterte. Kaya yung magkakamag-anak, puro inchik. Kaya yung mga nag-istorya sa atin ay ini-istorya niya na yung pamilya niya yung nakalagay sa region of the sun at saka sa dagat ng Malayong Silangan. At yun na yung dahilan kung bakit ganito na ang istorya. Yan. At yan ang dahilan kung bakit wala ng national hero ang Pilipinas. Okay? Ibig sabihin nila ay nag-shift na sila. So ito, yung Office of the President, siya ang gumagawa ng
kasaysayan ng Pilipinas, Office of the President. Di ba? Ayan, sino ang Office of the President? Galing sa puji yan si Duterte, ito yan. Ngayon, pinipiki naman nila ay history nila Pulapo. Di ba? Dito, piniki nila history ni Dr. Jose Rizal. So, sila Pulapo, may bagong istorya na naman yan, lalabas na inchik. At yan yung naandun sa logo ng PDP Laban. Di ba? Ano ibig sabihin, inchik si Lapu-Lapu. So, ganun tayo niluloko. Okay, kaya ang founding father ng Pilipinas ay Fujian Genealogy of China. Kasi, bakit? Piniki nila eh. Anong magagawa mo kung piniki? Di ba? Kaya patunayan nila na sila ay totoong lahi ni Rizal. Kung lahi sila ni Rizal, yung mga sinasabi natin dito, alam nila. Okay, so hindi yung ganito ang gagawin sa atin. Wala daw nation at walang Pilipino na historical figure. Ibig sabihin, walang Pilipinas. Kung walang Pilipino, wala kang nation. So anong ginawa? Bago dumating si Duterte, si Aquino muna. Tama, wala namang nation. Tinanggal niya sa 1973. Wala kang teritoryo na para sa Pilipinas dahil ang sabi niya, ang founding father ng Pilipinas ay Fujian ancestors at ang Pilipinas, New China na. Di ba? New China na. So, nawala na yung Diyos. Ang sinasabing Diyos ay yung ito. Yan. Yung gunggong na yan, no? Na mangluloko. So, nakakahiya ang ginawa nitong mga inchik, So, dapat mahiya sila sa buong mundo, Kaya lahi talaga sila. Nasa lahi nila yung pagnanakaw, na intellectual property o properties ng maraming bansa. Mulat mula pa, lahi sila ng Mandiling lang, So, wala silang dignidad sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi natin na ito, piniki ni Emilio Aguinaldo, Sino yung Emilio Aguinaldo? Aguinaldo, Aquino, Pimentel, Duterte, 666, PDP Laban, Ram Xiamen, Amoy Xiamen. Ang old name of Xiamen ay Amoy. So, yung Amoy, ang gustong maging eternal ruling class ng Pilipinas from the very beginning of foundation or alpha until the end. Kung mahal sila magka-opposition, hindi naman. So, ngayon, kinuha nilang bayan ng Pilipinas dahil ang ancestors daw ng China ang founding father ng Pilipinas. So makikita natin, ang lupang hinirang ay hindi hinirang ng sinasabi nating Diyos, kundi hinirang ito ng Fujian Genealogy of China. Wala na sa kasaysayan. At ito si Marcos gumagawa ng maraming Chinese garden dahil akala nila napiki na nila ang kasaysayan ng Pilipinas. At itong si Duterte gumagawa naman ng mga sister cities diyan sa Fujian dahil akala nila state of the province of China na ang Pilipinas, sabi ng GMA7. So yung mga truths dyan na nakikita natin na mga Chinese Filipinos, nasa Chinese Filipinos din. Nasa list of Chinese Filipino. So ganyan tayo ay minamanipula ng mga inchik na ito na mangluloko, na karamihan sa kanila ay sangkot sa plundering at territorial land grabbing at sa pagnanakaw ng mga lupain, lalo na si Villar, So, palawat sinasabi na sila ay makukulong sa pangluloko nila. So, ito, ayusin natin si Emilio Aguinaldo, andyan si Aquino, andyan si Benigno. Okay, so ang dami nila dito ng mga propagandista, Andyan si Duterte, okay? Andyan si Bongo. So, andyan si Tito Lapid, Pampilo Lacson. Okay. So, kumpleto yan sila dito. May pirata pa nga dito, di ba? Fredo Lim, di ba? Si Limahong, nag-offset na po siya kasi. And then si Marcos. So, yan si Marcos. So, inimbento niya yung salitang Marlica at akala niya ay bubuo ang mga Pilipino at seriously ay sinama nila
Kaya wala nang national hero. Puro in-chick na. So, meaning, itong mga nasa Chinese-Filipino, ayaw nilang maging bansa ang Pilipinas 124 years ago. Okay? Kaya si Henry C., kasama niya si Lucio Tan, na nagnakaw ng kasaysayan ng Pilipinas dahil daw sa agawan ng teritoryo. So, meaning na gusto nilang angkinin yung araw at bituin at saka mga galaxies sa kalangitan, pati yung atmosphere. No? Nandyan din yung mga si Manuel yan, no? Itong si General Lepe, nandyan din. National Hero of China in the Philippines, dito lang panahon ni Duterte. So, ang dami dito, kasama pa dito yung sinasabi natin, notorious na drug lord. Ano? Nandito yung notorious drug syndicate leader, kasama ni Dr. Jose Rizal. Okay, may kasama rin namang mga santo dito, kung sino-sino, bishop, o kung sino yan na o kasama si Jose Maricison. So, halo-halo na sila. So, ang pinapaliwanag nila, sila yung mga Prudian Chinese at Raupen, sila yung sinasabing pain names na dapat daw alalahanin ng Pilipino na naandyan sa Chinese Chamber of Commerce. Sa Chinese Chamber of Commerce, yan ang piki ng kasaysayan ng Pilipinas kasama si Lucio Tan. Si Lucio Tan ang nakaw ng $900 million through poverty project. Walang pinagkaiba kay Janet Lim Mahong na pulis. Yun ang sinasabi natin. Okay, so yan po ang ating ikling programa na pinatutunayan lang natin na nababasa natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Kasi sabi dito ni Dr. Jose Rizal, ayon dito sa nakasulat dito, hindi daw siya sumulat sa panahon niya. Okay? So, bakit hindi siya sumulat sa panahon niya? Okay, so ito, labasin natin, no? Para masulatan natin to. Mapaliwanag, ano? So, hindi daw siya sumulat para sa panahon niya. Okay, so ibig sabihin, nung panganak siya, hanggang siya ay mamatay. Yung mga nakitang yun, niya ay hindi niya isinusulat sa panahon ni Emilio Aguinaldo o sa panahon ng mga Kastila. Okay. So, kailan niya ito sinulat? Okay, sino ang sinulatan niya? So, ang sinulatan niya dito ay yung sinasabing mga educated. Okay. So, ang sulat niya ay para sa mga sinasabing educated na naiintindihan yung mga sinasabi niya. So, ibig sabihin, sumulat siya dito. Hindi siya sumulat doon sa panahon ni Emilio Aguinaldo o sa panahon hanggang sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin, sinulat lang yung sulat ni Dr. Jose Rizal ngayon lang na ipaliwanag. Okay, ngayon, sabi dito ni Dr. Jose Rizal, kung sino man daw nakakapagpaliwanag niyan ay isang edukado. Okay? So, kung edukado tayo at naintindihan natin yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, pare-parehas tayong mga Pilipino na marunong kaysa sa inchik. Lahat tayo ay marunong. Ibig sabihin, sa matagal nating pagkatulog at pagkahimbing, ay malalaman natin na itong bansa na ito ay bigay sa atin ng ating mga magulang mula sa Diyos. Okay. Ang Diyos ang nagbigay sa ating mga magulang. Okay. So, doon sa naman sa mga mangmang na gusto yung araw at bituin ay ilawan doon sa kanilang kusina o sa sala, ay ito ang para sa kanila. No? Yung mga Philippine universities na nagtuturo na ang rehiyon ng araw ay pag-aaring Domingo lang po, sunugin na daw. Sunugin daw nila yung mga aklat na yun. Sunugin na daw nila yung mga picture ni Domingo Lamco. No? Sunugin kasi magkakagera doon sa kalukuhan nila. No? Sunugin daw yung aklat, no? ng mga mangmang. So yan ang challenge. Ibig sabihin ito ay nangluloko. No? Ang sino niloloko niya, buong mundo. Ano? So gusto lang nilang magpatuloy sa pagiging gobernador silyo at sipsipin yung
tax ng Pilipino through Poverty Project. So ito yung nagpanahon June 12, 1898. So yan, sabi natin na June 12, 1898, ano? Yung kulay pula. June 12, 1898. Bayan ang Pilipinas. Na magiliw sa ancestors of Pujia Province. Ganun kabaliw yan si Emilio Aguinaldo. So, ito naman na marunong, naniniwala sa Diyos, at alam naman natin na lahat tayo ay marunong, naniniwala sa Diyos, ay dapat magising tayo. Sapagkat ang nakataya dito ay ang ating pagkatao. Hindi tayo pwedeng tawaging mangmang, nakakahiya. So, yung sinasabi natin marunong, ay yung naintindihan yung sinabi ng Diyos na ang bansa natin ay minana natin mula sa Diyos, binigay sa ating mga magulang. Hindi binigay yung mga magulang at bansa natin sa dugo ng inchik. So, ibig sabihin na tayo yung mga nasabing pinili ng Diyos. Okay. Okay, yun ang sinasabi na challenge. So, ito yung Pilipino. Tayo ito. Pilipino. Okay. Pili equals chosen inheritance. Okay. People of people. P equals of people. Okay? Kaya sinasabi dito na saan tayo? Pili. Okay. Pilipinas. Pilipinas. Filipino are chosen people. Chosen inheritance of Filipino people. Okay? In Pilipinas, okay, tapos na tayo sa Pilip. Dito naman tayo sa sinasabing Nas, Pilipinas. So, ibig sabihin ng Pilipinas ay Pilipinas. Okay? Ang ibig sabihin naman yan ay ina motherland of our sovereign country. Of the sovereign country of our God. Ano makakita yan? Okay. Nakakita mo sa paragraph 8, line 5 of paragraph 8. Paragraph 8 and 13. May ultimo Diyos. Adios. Na makikita mo rin yan sa Genesis. Psalm 33:12. Ganun yan. So, yung Eden, sinasabi niya, makita mo sa line 1 and 2, paragraphs 1 and 13, the ultimo Diyos. Okay, makikita mo yan sa Genesis 2:7 to 8. Makita mo siya sa 10:5. Okay? So, ganun po yan. So, yung pearl, meron din niyang reference.
Sa Bible din. Doon niya kinuha yun. Ano? So, din natin sinasabi na walang ibang pinagkunan si Dr. Jose Rizal ng kanyang sinulat, kundi mula sa karunungan ng ating Diyos. Hindi karunungan ni Emilio Aguinaldo na isang fugitive murderer na gusto niya, ituwid niya yung kanyang kamalian at gusto niya na pakinggan siya at siya yung api, siya yung oppressed. Sa Pilipinas, hindi pwedeng magtambak ng mga patay at mga kung ano-anong mga propaganda ng inchik na sila yung makabayan, na sila yung oppressed. Yun sila pala yung oppressor at murderer. So hindi yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Sinasabi niya ni Dr. Jose Rizal itong blue na to. Hindi itong kulay pink. No? Hindi yung magiliw na bayan sa ancestors ng province of Fujian. Maliwanag na po yan mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At nawa po ay pagpalain tayo ng ating Diyos. May nakabaon mang kalamanan dito, ipamahagi yan sa buong mundo at hindi lamang sa isang genealogy ng inchik. Okay? Kung may kasalanan ng Katoliko, patawarin. Kung may kasalanan ng Islam, patawarin. Magpatawaran para walang away. Magsimula tayong panibagong daigdig para walang gera dyan sa 9 dash lines. No? So, ngayon, kayong mga DDS, hindi territory ng China ang Scarborough Shoal. Kasi kung sasabihin yung ang Scarborough Shoal ang may territory, ibig sabihin sakop ng Scarborough Shoal yung San Ildefonso, Bulacan. At saka yung San Rafael. Sakop ng Scarborough Shoal, yung pasong inchik. So, ibig sabihin na ito ang teritoryo ng China. At gusto nila, baliktad ang kanilang pagkakabase sa UNCLOS. Dito, may maritime boundary ang China hanggang dito. Okay? At nandoon yung 200 nautical miles palabas doon sa boundary, doon sa maritime boundary nila. Ganyang kaloko-loko ang mga inchik. So, ang sinasabi ng UNCLOS ay yung 1973 at saka 1973 Constitution natin, dapat ay papalabas hanggang dito. Papalabas hanggang dyan. Ang ginawa naman ni Aquino, ninakaw niya yung buong bansa, tinanggalan niya ng title na nation, at saka ng belonging to the Philippines by historic rights and legal title. Saan mo pwedeng ilagay yung Pilipinas, sasabihin mo na yung Pilipinas, tanggalin mo dyan sa sinasabing region of the sun. Matatanggal mo ba yan dyan? Hindi mo matatanggal yan dyan. Sabi ni Dr. Jose Rizal, may bansa siya sa region of the sun. Wala siyang sinabi na may bayan siya. No? Dahil wala namang ginawa ang Diyos na bayan. Walang Diyos na naghari sa bayan. Ang lahat ng pinaghaharian ng Diyos ay makikita mo sa Psalm 33:12 na bansa. Kaya mali yung magandang gabi bayan, magandang gabi bansa. Huwag na tayong i-program ng channel to, at saka ng channel 7 na state ito of another nation. Ito ay bansa ng aming Diyos. Tigilan nyo na. Yung pangluloko nyo, channel 7, channel 2, channel 5. Kung kayo nanluloko, So, yung mga inchik ay na mga Chinese politicians ay kinakailangang hulihin, i-deport sa China, at saka yung mga witchcraft historian na hindi nakakaintindi sa last farewell. Mga Philippine universities na sumira sa history ni Dr. Jose Rizal dyan sa Ateneo de Manila, University of the Philippines, PUP, JRU, o kung ano man nagtuturo dyan, FEU, o Santo Tomas, Lyceum, lahat ng mga school na nagtuturo na si Jose Rizal ay i-check, yan ay pananakop sa sovereignty ng Diyos dito sa region of the sun. Hindi nyo pwedeng ilagay yung university ninyo sa region of the sun at doon mag-aaral sa region of the sun yung mga Pilipino at kayong susundin. Kung gusto nyo sundin ang yung lahi nyo, babalik kayo lahat sa China. Doon kayo mag-rally, doon kayo magturo na si Rizal ay walang Diyos. Kayong mga sinungaling tumigil na kayo ng mga propaganda nyo dyan. Dahil nakakahiya kayo sa buong mundo. Nakakahiya ng inchik. Sa lahat ng lahi sa buong planeta, ay kayo ang kahiya-hiya. So, sige.
Nakakainis kasi ilang taon na hindi nyo naintindihan. Ha? Yung timeline, naintindihan nyo. Yung Brigade of Isa, naintindihan nyo. So, mali yan. Mali. Yung mali. Mali. Huwag kayo magsinungaling. Okay, maraming salamat po mga kapatid na Pilipino. Tayo po ay nagtatapos pansamantala at babalik tayo sa sunod nating programa. Paalam po.